we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Happy Monday, partner! Yes, happy Monday sa iyo, partner, at happy Monday sa ating mga kapuso. Sabi nga nila, new beginning ng linggong ito. Okay. Okay, mamaya magkakasama natin si Kapusong Claire Lacanilaw. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Catch Up Fridays na programa ng Department of Education. Ano nga ba ito? Malalaman natin mamaya. Oo, mamaya makakasama rin natin ang mga members ng Philippine Living Heritage Initiative kaugnay sa kanilang programa. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sinimulan na sa mga paaralan ang Catch Up Fridays na programa ng DepEd. Ang detalye ay hahatid live ni Claire Lacanilaw. Claire, good mornings! Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Sinimulan na nga nitong nakaraang Biyernes ang Catch Up Fridays na ipinatupad ng DepEd sa iba't ibang paaralan sa bansa kung saan maglalaan tuwing Biyernes maglalaan ang mga estudyante at guro ukol sa pagbabasa. Umarangkada na sa iba't ibang paaralan sa bansang ang Catch Up Fridays na programa ng DepEd. Paraan ito ng kagawaran upang mahasa ang mga learners sa pagbabasa at literacy skills. Tuwing Biyernes, bibigyan ng panahon ang mga guro na turuan ang mga learners sa pagbabasa. Bukod dito, kailangan din magsagawa ng catch-up ukol sa kalusugan, values at peace education. Sa Mangaldan Central School, sinimulan na rin ang silent reading sa mga learner. We are going to also observe the program DEAR. Program DEAR means drop everything and read. Reading is fun and enjoyable, and I am learning new words. Nasa ikaapat na baitang na sila pero makikita na nahihirapan pa rin sila lalo na sa pagbabasa. Batid ng ilang magulang na malaking tulong ang paglalaan ng oras o araw sa mga learner para sa pagbabasa. Pagdating sa bahay, tinuturuan na lang kung ano yung nila, yung lesson nila. Yun ang parang inuulit lang. Sa Mangaldan National High School, batid ng pamunuan ang problema ng mga learners sa pagbabasa. Bukod sa pagbabasa, kailangan ding mahasa ang kakayahan ng mga learner na unawain ang kanilang binabasa. CJ, andito tayo ngayon sa Mangaldan National High School at aalamin natin kung kamusta ang naging initial assessment ng paaralan ukol sa ipinatupad na Catch Up Fridays. At ngayong umaga makakasama natin ang Assistant Principal ng Mangaldan National High School, walang iba kundi si Sir Danilo Eden. Sir, good morning and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Yes po, good morning po, GMA. Okay, sir. Sir, kamusta po ang naging initial assessment natin regarding sa ipinatupad na Catch Up Fridays ng DepEd dito sa Mangaldan National High School? Napaka-tagumpay po, no? Matagumpay ang ating initial program tungkol po dito sa Catch Up Friday. Sa katunayan po, lahat tayo, ang buong Mangaldan National High School na pinamumunuan po ng ating principal, si Sir Ed Castillo, lahat po ay nagpatupad ng programa na ito at na-assist po natin yung mga kailangan ng ating mag-aaral tungkol sa Catch Up Friday. Sir, ano po yung mga tinututukan po natin na kakulangan or nahihirapan po ba yung mga estudyante natin sa pagbabasa dito sa paaralan, sir? Alam mo, kung titignan natin po ang national assessment, lumalabas po na mababa ang proficiency level ng ating mga bata. Subalit ang DepEd po ay gumawa ng paraan kung paano po ito ma-address. Ito na po, last week nag-umpisa na kami, but before that mayroon din tayong programa doon sa reading program. At nakita po natin, karamihan sa mga estudyante natin, lalong-lalo na kasi nasa senior high po tayo, lumalabas po na marunong naman silang magbasa. At ang problema na aming nakikita ay nakapokus tayo sa comprehension.
Dito po nakikita natin na maraming mga estudyante na nakukulangan sa comprehension level po. Okay, sir. Sir, paano po yung scheduling po natin sa Catch-Up Fridays para yun nga po bilang bahagi nga ng learning recovery ng mga estudyante? Batay po sa DepEd Order number 001, Series of 2024, ipinalabas po ito last January 10, 2024. At ang schedule na ginagawa po natin, every Friday on the first half of the day, tayo po ay nakatutok sa pagbabasa sa lahat ng mga estudyante doon po sa kanilang subject area. At yung second half naman po ay nakapokus tayo sa values education, health education, peace education, at saka yung tinatawag nating homeroom guidance program. Okay, sir. Sir, last na lang po, mensahe na lang po natin ngayong umaga sa mga estudyante natin regarding sa kahalagahan po ng pagbabasa at syempre reading comprehension po ng ating mga estudyante. Ang pamunuan po ng paaralan under the leadership of our principal, Sir Ed Castillo, kami po ay gumagawa ng lahat ng hakbang para maturuan po ang ating mga estudyante para mapataas ang kanilang assessment level, lalong-lalo na sa performance, I should say, na makibahagi po sila. Huwag po silang matakot pag sila po ay natawag na magbasa at nananawagan din po kami sa mga magulang na sana po i-practice din po ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pagbabasa. At this point, kung nagawa po natin ito, sisiguraduhin po natin ang ating mga anak ay magkakaroon ng magandang future at the end of the day. Okay, sir, maraming salamat at mga kapuso, nakausap natin o nakasama natin ang Assistant Principal ng Mangaldan National High School, walang iba, kundi si Sir Danilo Eden. At yan muna ang latest dito sa Mangaldan National High School. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw. Sinimulan na ng City Engineering Office ang pagtatambak ng buhangin at bato sa 514 meters na haba ng kalsada sa Sitio Banawang, Barangay Lasip Grande, Dagupan City para sa Road Elevation Project. Mahigit 1 metro ang itataas ng kalsada. Ayon sa mga residente, ang Sitio Banawang ang pinakamababang bahagi ng barangay. Hanggang 5 talampakan ang lalim ng baha sa sitio tuwing tag-ulan. Ayon sa lokal na pamahalaan, umarangkada na ang 11 road elevation project sa mga barangay na bahagi ng flood mitigation project sa lungsod. Galing ang malaking bahagi ng pondo sa 20% Development Fund at tulong ng ilang matataas na opisyal. Makikinabang sa proyekto ang mga barangay ng Pugo Chico, Maluwad, Pantal, Herrero Perez, Bacayao Norte at Tambak. Inaasahang matatapos ang 11 flood mitigation project ngayong 2024. 12 katao ang sugatan matapos mabangga ng L400 van ang isang SUV sa intersection na bahagi ng National Highway ng Barangay Poblacion West, Santa Maria, Pangasinan kahapon ng madaling araw. Kinilala ang driver ng van na si Bernard Aloria habang ang driver ng SUV ay si Isidro Laguardia Jr. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Mga residente ng Barangay Kakandungan, Natividad, Pangasinan ang 6 na sakay ng van, habang tubong Barangay Bagabag, Nueva Vizcaya ang 6 din na mga sakay ng SUV. Dinala sila sa Eastern District Hospital sa Tayug, Pangasinan. Ngayong linggo, oil price hike ang aasahan ng ating mga tsuper at motorista. Posibleng umabot ng piso ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Habang sa gasolina, may inaasahang pagtaas ng 40 centavos per liter. At 70 centavos hanggang 90 centavos naman ang posibleng price hike sa gaas o kerosene. Itinuturong dahilan ng oil price hike ay ang retaliation ng US sa Yemen laban sa Houthis movement. Nagaganap ito sa Red Sea na isa sa mga trading route sa kalakalan ng langis sa world market. Bukas, January 16, ipatutupad ang oil price hike. Pinaigting ang checkpoint at pag-iikot ng kapulisan sa Mangaldan, Pangasinan. Paraan ito upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamayan. Tugon na rin ito sa hiling ng lokal na pamahalaan na palakasin ang pwersa ng kapulisan. Naitala sa bayan ang sunod-sunod na krimen, kabilang ang pagkasawi ng 2 opisyal ng barangay. Kawalan ng purchase booklet, 2 linggo na ang problema ng mga senior citizens sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Problema ngayon
Payo ng mga senior citizens sa Kalasyaw, Pangasinan ang kawalan ng purchase booklet. Mahalaga ang purchase booklet sa bawat senior citizen dahil itong ipinapakita sa mga establishmento para makakuha ng diskwento sa mga bibilhing gamot at grocery. 2 linggo na raw na walang maibigay na purchase booklet ang Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Kada araw, nasa 5 hanggang 7 senior citizen daw ang nagpupunta sa OSCA para humingi ng purchase booklet. Kasi wala kang discount, madam. Hindi ka makaka-avail ng discount. Importante kasi yung purchase booklet. Giit ng OSCA, bago matapos ang taon ay marami silang supply ng purchase booklet pero mabilis daw naubos dahil sa dami ng kumuha. Kaya nagpa-imprenta agad ng karagdagang booklet. Ang sabi ko doon sa aking mga sekretary dyan, mga assistant, i-monitor nga nyo yun. Bakit ang bilis natin maubusan ng kwan? Ang daming kumukuha ka ako dahil baka nagdodoble-doble ng nadodoble-doble na. Sa ngayon, pwede pa naman daw gamitin ang mga lumang purchase booklet habang hindi pa naipapamahagi ang mga dumating na bagong booklet. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Lumabas na po ang resulta sa isinagawang virological testing ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM sa 10 stool samples mula sa pasyenteng dinala sa Baguio General Hospital. Lumalabas na positibo sa norovirus at sapovirus ang 10 stool samples. 5 rito ay positibo sa norovirus, 3 naman ay sapovirus, habang ang 2 ay parehong positibo sa norovirus at sapovirus. Itinuturing na common cause ng acute gastroenteritis ang parehong virus na karaniwang tinatawag na stomach flu. Samantala, pansamantalang isinara ang mga establishmento na nagpositibo sa E. coli at coliform organism. Paglilinaw ng LGU at CHO na bagamat may mga resulta ng lumalabas, hindi pa rin natatapos ang investigasyon. Sa ngayon, hindi pa malinaw at tukoy ang pinakadahilan ng AGE outbreak sa syudad. Mga kapuso, malakas ngayon ang pag-iral ng hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, apektado ng amihan ang Luzon at malaking bahagi ng Visayas. Shear line naman ang umiiral sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Dahil sa amihan, maalon at delikado ngayon ang pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga dagat sakop ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands at sa ilang baybayin ng Catanduanes, Northern at Eastern Samar, Leyte Provinces, Dinagat at Surigao Provinces, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos na panahon ang mararanasan sa halos buong Northern at Central Luzon ngayong araw, pero posible pa rin ang pag-uulan sa ilang lugar. Puspusan ang paghahanda ng halos 3,000 atleta at coaches mula sa iba't ibang paaralan sa Ilocos Norte para sa nalalapit na Division Athletic Association Meet. Nagsasanay ang ilang atleta habang ginaganap ang solidarity meeting ng coaches at tournament managers sa Ferdinand E. Marcos Memorial Stadium. Maaga ring inayos at inihanda ang stadium. Kasabay ng pag-e-ensayo ng mga atleta ang pag-aaral sa pamamagitan ng modules. Isasagawang Division Athletic Association Meet simula bukas, January 16 hanggang sa 18. Monthly earthquake drill sa mga paaralan dapat daw isinasagawa ayon sa OCD Calabarzon. Naritong report. Dahil wala pa naman daw teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong lugar at oras ng pagtama ng mga lindol, iba na rin daw ang handa. Kaya't gano'n na lang ang partisipasyon ni Teacher Guada tuwing nagsasagawa ng earthquake drill ang pamahalaan. Kaya naman kami nagkakaroon ng monthly earthquake drill para po nang sa gayon, ang mga bata ay alam kung ano ang gagawin. May initiative po ang school para maisagawa namin iyan. Sabi ng Office of Civil Defense o OCD Calabarzon, hindi dapat ipinagsasawalang bahala ang kahalagahan ng mga simulation exercises. Sa dalas kasi ng mga pagyanig na nararanasan sa bansa, dapat na raw na isasama sa sistema sa katawan ng kahandaan. Sa listahan ng website na earthquakelist.org, pangatlo ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming naitalang lindol nitong 2023. Pero ayon sa FIVOX,
Maliit pa raw ang bilang na inilabas na ito kung pagbabatayan daw ang mismong datos sa kanilang ahensya. Sabi ng FIVOX, normal lang ang paglindol sa bansa. Nasa tinatawag kasing Pacific Ring of Fire ang Pilipinas kung saan matatagpuan ang ilan sa mga aktibong bulkan at may mga paglindol. At gaya ng laging abiso ng mga otoridad, maigi na ang palaging alisto, tumutok sa mga balita at sumunod sa mga utos ng kinauukulan. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ito ang sikat na kataga na iniwan sa atin ng ating pabansang bayani, Gat Jose Rizal. At sa mga salitang ito, naniniwala ang Philippine Living Heritage Foundation, isang non-profit organization na nakabase sa Amerika para panatilihing buhay ang kulturang Pilipino, lalo na sa mga kabataan na lumaki sa ibang bansa. Dahil naniniwala sila na magkakaiba man tayo ng pinanggalingan at kinalakihan, tayo pa rin ay pinagbubuklod ng ating kultura bilang Pilipino. Para pag-usapan yan, makakasama natin ang co-founder at CEO ng Philippine Living Heritage Foundation, si Miss Myrish Kadapan Antonio na nakabase ngayon sa United States. Kasama sina Riley, Jill, and Xavier. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Joe. Good morning. I think ka-age lang tayo. Okay, thank you so much for gracing our program. Despite the difference of our time, you still have the time for us to accommodate you. At the same time, you give us the time para may share naman itong program na ito. So, give us a short background about the Philippine Living Heritage Initiative. Why is it relevant and important nowadays? Salamat for the question, Joanne. I'll probably respond. So, ang Philippine Living Heritage Initiative ay isang non-profit organization na nakabase sa Boston sa Amerika. Ang aming adhikain or mission is to deepen Filipino identity and build thriving global communities through information and more knowledge on our history and our rich living heritage. Yung aming flagship na programa na pag-uusapan natin very briefly ngayong umaga ay ang Filipino Young Leadership Program. Ito naman ay para sa mga young global Filipino leaders who are aged 14 to 18. Ito naman ay oportunidad sa kanila na ma-meet nila yung iba't ibang young leaders across the globe, no? Yung from the global diaspora na may Filipino blood. Parang the program can make themselves stronger leaders at parang get to know themselves better as Filipinos and at the same time gain friends all over the world. Okay, ma'am. So magiging specific lang ako, ma'am, no? So paano nangyayari yon na matututunan nila yung kultura, tradisyon ng kanilang bansang pinanggalingan despite the fact na they are living outside Philippines but with Filipino blood? Magkakaroon ba ng immersion, visitation sa Pilipinas? Paano po ba, ma'am, yung programa? Salamat, Joanne. So yung programa natin parang 3 buwan. Nagsisimula siya sa mga online sessions. Meron kaming 5 online sessions on parang nag-e-explore ng identity nila para, you know, at the beginning, before sila pupunta ng Pilipinas, parang they can dig deeper into themselves na. Tapos meron silang session din on Filipino history, mga significant events in Filipino history. Tapos yung pangatlong online session, parang about Filipino in the global diaspora. So kung nasa Amerika sila, Filipino-American history. Kung nasa Middle East, ano yung immigrant history ng Middle East. Yung pang-apat na online session ay intercultural competence. Parang it will present to them. Di naman natin sasabihin wala silang alam sa kanilang Filipino culture. Kasi yung wherever you find a Filipino, there is a strong community, ano. So parang this 4th session will allow them to parang realize, ay meron pala tayong mga cultural universals that the ties that bind us. By far, what are the heritage sites in the Philippines that you have explored? Maybe for Riley, Jill, and Xavier, because they are the young leaders who visited Philippines during the program. Riley? So,
The first main place we visited, we were in Intramuros near Manila, and we visited Casa Manila. We learned about the early Spanish influence during colonization and saw some of the architecture there and learned about the history while we were there. Yes. How about Jill? One place we went in when we were in Manila was Emilio Aguinaldo's house. I thought that was one of my favorites because we actually saw the place where declared independence and waved the flag, and I thought that was really cool. How about Xavier? I think for me, I really liked going to Masungi, where you could just really see all the nature and kind of be more in touch with what's outside the big city. And to Miss Myrish, once again, we would like to ask, who are the target program participants and how can they join? Ay, salamat for the question, Joanne. So, applications are now open. You can go to our website, www.philippinelivingHeritage.org. Find the application form there. We encourage all those of Filipino blood across the world. We have received applications from Thailand, I believe the Middle East, Canada, and I forget one other country. Definitely Australia, kasi baliktad. But there are several from outside of the United States who have already placed in their applications. If you want to know other fellow young leaders of Filipino descent across the world, join the program to know more about yourself as well, and have this transformative experience of not only learning self, learning history, learning culture, but actually seeing that for yourself with a group of similarly minded young people across the world is a very special experience, I tell you. Maraming salamat, Miss Myrish, Jill, Xavier, and Riley mula sa The Philippine Living Heritage Initiative. Ingat po kayo palagi. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tuloy-tuloy ang mga balita, drone at missile attack ng Houthis movement napigilan ng US at British naval forces sa Red Sea. Tunghayan sa Globalita. Napigilan ng US at British naval forces ang panibagong drone at missile attack sa Red Sea mula sa Houthis movement na nakabase sa Yemen. Ito na raw ay ka-26 na pag-atake ng armed group sa isang commercial shipping lane. Pinangambahang spillover ito ng 3-month-long war sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa Las Vegas, Nevada, inunsad ng mga tech-savvy ang panibagong sports na ginagamitan ng drone. Ito ang drone soccer kung saan balot ng protective shell ang drone na ang target din ay lumusod sa loob ng ring para makagol. Halaw ito sa tunay na soccer game na may team members at officials din. Sa England, baha na ang lahat ng lugar na ito sa Nottinghamshire maliban sa bahay na ito. Dahil madalas problema sa lugar ang baha, naisip ng may-ari nito na isang engineer na magpagawa ng sariling flood control. Binakuran niya ang buong property para hindi pasukin ng tubig. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Kapuso Total Heartthrob, River Cruz, ibinida ang mga action at fight scenes sa asawa ng asawa ko. Narito ang report. Hindi lang drama ang dapat abangan sa upcoming GMA Prime series na Asawa ng Asawa Ko dahil may action at fight scenes ring ipapakita dito. Ito ang pagbubunyag ni Kapuso Total Heartthrob, River Cruz. Ayon pa kay River, hindi lang ang pag-aaway ng dalawang bidang babae nitong sina Jasmine Curtis Smith at Lizelle Lopez ang mapapanood dahil maraming intense scenes. Kasama rin sa cast sina Joem Bascon, Kim De Leon, Luis Hontiveros, Patricia Coma, Bruce Roland, Crystal Paras, Jennifer Maravilla at Miss Gina Alahar. Abangan ang World TV premiere ng Asawa ng Asawa Ko mamayang 9:35 PM sa GMA Prime.
Ipinasilip ng kapuso actress na si Max Collins ang gagampanan niyang karakter sa upcoming primetime series na My Guardian Alien. Sulat niya sa kanyang social media posts, as a sweet girl at as a mean girl. Ang nasabing serye ang pagbibidahan ni na Marian Rivera at Gabby Concepcion, kung saan kontrabida ang role niya. Tiyak nakaabang-abang ang serye ng GMA ngayong 2024, ang My Guardian Alien. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapusong Tarlakenyo, tayo na't magkaisa sa Kapuso Fiesta. Tiyak na jam-pack ang Lunes ng mga Tarlakenyo dahil makikiparty at piyesta sina Kapuso Stars Pokwang, ang cast ng makiling na sina Derek Monasterio, El Villanueva, Thea Tolentino at Christopher Martin. Makikisaya rin ang Sparkle You #Soundtrip stars na sina Althea Blan, Zephanie at Michael Sager at si Kapuso host Bubay. Sama-sama po tayo mga Kapuso ngayong January 15, 6 p.m. Gaganapin ito sa Tarlac City Plazuela, Tarlac City. Kaabang-abang ito mga Kapuso. Happy Kaisa Festival 2024 Tarlac City. Samantala, mapapanood na simula ngayong araw, January 15, ang Love, Die, Repeat na pagbibidahan ni Jenely Mercado at Sian Lim. Sama-sama nating tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng pag-ibig, buhay at kamatayan. 8:50 p.m. sa GMA Prime. Mga Kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. By Paulo Coelho, best-selling Brazilian author and novelist. Mga Kapuso, makakasama natin bukas ang kinatawan ng Department of Housing and Urban Development, isang programang pabahay para sa mga mahihirap ang ating tatalakayin bukas, mga Kapuso. Maraming salamat mga Kapuso sa pagtutok sa morning sa GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.